Chapter 6. It had been 3 weeks since Harleen became the official nanny of her own children. 3 linggo na rin siyang iniiwasan ni Graham. Nararamdaman niya iyon. Tuwing lalapit siya rito ay lumalayo ito. Hindi niya alam kung anong masamang espiritu ang sumapi rito at naging ganoon ito. Hindi pa naman siya sanay na tahimik ito. Mas gugustuhin pa niyang palagi siyang sinusumbatan at tinaaway nito kaysa sa cold treatment nito sa kanya. Sa pagkakaalam niya ay medyo maayos sila noong gabing pinatulog siya nito sa silid. Hindi niya alam kung may nasabi siyang masama. O baka nanaginip siya at may nabanggit siyang mga hindi magagandang salita. Madalas siyang nagsasalita sa pagtulog. Pero ang senaryo lang, sa ospital kung kailan nakilala niya si Harvey ang palagi niyang napapanaginipan. Siguro ay dahil fresh pa sa isip niya ang pangyayaring iyon, kaya napupunta iyon sa subconscious mind niya, which later turned into dreams. Kahit anong piga niya sa isip niya ay wala siyang maisip na sagot. Ano ba ang posibleng ikainis sa kanya ni Graham? For now, she would just leave the question unanswered. Ang mahalaga ay ang buhay niya sa piling ng kanyang mga anak. Sa paglipas ng mga araw ay lalo siyang napapalapit kay Glenn. Madalas na i-request nito na doon siya sa silid nito matulog. Tuwang-tuwa naman siya. Kulang na lang ay magpa-party siya dahil sa sobrang kagalakan. Malugod na pinaunlakan niya ang paanyaya nito. Sobra ang bonding nila. She could still remember the feeling of holding her son in her embrace. Parang nababalik siya sa panahon na yakap niya ito noong sanggol pa ito. Enjoy na enjoy siya sa piling nito. Laking pasalamat lang niya na hindi siya pinagbabawalan ni Graham na matulog sa tabi ng bunso nila paminsan-minsan. Hindi na maituturing na bodega ang silid niya. Nilinis niyang mabuti iyon, kaya nagmukhang normal na si Dion. Nilagyan din niya iyon ng dekorasyon para hindi depressing ang paligid niya. Nailipat na rin niya roon ang lahat ng gamit niya mula sa hotel na tinuluyan niya. Unti-unti nang nagkakaroon ng improvement ang buhay niya. Kahit paano ay nagkakaroon na ng liwanag ang landas na tinatahak niya. Hindi tulad dati na puro trial and error siya. Si Heidi na lang talaga ang pinoproblema niya. Masama pa rin ang pakitungo nito sa kanya. Hindi pa rin siguro nito matanggap na wala na ang dating yaya nito at siya na ang pumalit. Pagkatapos kasi siyang i-orient ni Aling Melodia, hingil sa mga gawaing bahay, sa ugali ng mga bata at sa gusto ng mga ito, umuwi na ito sa probinsya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakatanggap mula sa panganay niya ng kahit na isang ngiti man lang. Palagi pa rin itong masungit. Bukod sa lahat, hindi pa nito makalimutan ang pangako niya rito na susundin niya ang lahat ng ituutos nito. Sa katunayan, ay kaliwat kanan ang utos nito sa kanya. Minsan ay parang nangiinis lang ito. Kahit abot na nito ang isang bagay ay tinatawag pa siya nito para ipakuha iyon kahit nakita nitong busy siya sa ibang gawaing bahay. Minsan ay nararamdaman niyang sinasadya nitong magkalat para sa dumami ang ililigpitin niya. Ayaw niyang manatiling brat si Heidi, kaya lang ay pinipilit pa rin niyang lawakan ang panguunawa niya. Alam niyang may emotional problem ito dahil walang ina na gumabay sa paglaki nito. Kapag maganda ang mood ni Graham, idinidiscuss niya rito ang tungkol sa behavior ni Heidi. Kailangang may kooperasyon nito ang magiging plano niya. Malalim na ang gabi, tulog na ang mga bata. Habang nagpapahinga ay nanood si Harleen ng palabas sa cable TV sa sala. Nagagawa lang niya iyon kapag wala si Graham. Ayaw niyang mapagalitan siya nito. Baka sabihin nito ay nagpapasarap lang siya. Sa mga nakaraang araw ay gabi-gabi na itong umuuwi. Mukhang sobrang busy ito sa mga hinahawakang kaso, kaya nai-enjoy niya ang pag-utilize sa cable TV nito. Kahit paano ay nagiging malaya siya kapag wala ang asawa sa bahay. Kapag kasi naroon ito, nagdurusa rin siya. Napakarami nitong itinatambak na trabaho sa kanya. Sa pagkakaalam niya, wala sa job description niya ang paglalaba, pagplansya, pagluluto at iba pang gawaing bahay. Noong si Aling Melodia ang yaya ng mga bata, ay may labandera at planchadora daw na pumupunta roon twice or thrice a week para gawin ang mga bagay na iyon. Pero noong siya na ang pumalit sa matanda, naging all around na din siya. Hindi siya makareklamo kahit pakiramdam niya ay naaabuso ang kabaitan niya.
Tutal ay sanay na naman siya sa hirap. Isang lumang pelikula ang palabas sa cable channel. Natakam siya nang makita niya ang mga bidang bata sa palabas na kumakain ng balot. Matagal na nga pala akong hindi nakakakain ng balot. Saan kaya may tinda niyan? I'm craving for it. Biglang kumislap ang mga mata niya sa ideyang pumasok sa isip niya. Ritual na ni Graham na silipin si Harleen sa silid nito o kaya ay silid ni Glenn bago siya matulog. Naroon kasi ang takot sa puso niya na baka wala na ito sa bahay. Baka umalis na naman ito nang walang pasabi. Hindi niya ipinapaalam sa asawa na pinagmamasdan niya ito gabi-gabi. Mabuti na lang at hindi ito naglalak ng pinto. Malaya niya itong natitingnan. Kapag kasi kaharap niya ito, ay iniiwasan niyang tingnan man lang ito. Ayaw niyang magkaroon sila ng emotional attachment dahil alam niyang matutunaw ang puso niya kalaunan. Bukod doon, masama pa ang loob niya sa pagkakabanggit nito sa pangalan ng ibang lalaki noong natutulog ito. Alam niyang si Harvey na iyon ang kalaguyo nito. Shit, nasaan ang babaeng iyon? Kagagaling niya lang ng silid ni Glenn pero wala roon ang asawa niya at ngayon ay naroon siya sa silid nito. Wala rin ito roon. He immediately checked the restroom as well as the dining room. Wala rin ito sa alinman sa mga lugar na iyon. Lumabas din siya sa garden at sa poolside pero hindi niya ito nakita. Bigla ang pagragasa ng kaba sa dibdib niya. Hindi na yata niya kakayanin iyon. Baka heart attack na ang abutin niya this time. Ano ba ang larong gusto ni Harleen? Sari-saring emosyon na ang pumupuno sa dibdib niya. Pain, fear, confusion, and anger. Dali-daling kinuha niya ang susi ng kotse niya. Basta ang alam lang niya ng mga sandaling iyon ay kailangan niyang mahanap si Harleen. Baka nasa paligid pa ito o baka hindi pa ito nakakalayo. Bakit ba kasi naging napaka-distant niya sa kanyang asawa? Hindi man lang tuloy niya nahingi ang cellphone number nito. Hindi niya inassume na magkakaroon ng ganoong pagkakataon na magiging mahalaga na matawagan o ma-text niya ito. Sinuguro lang niya na maayos nang natutulog ang mga anak niya at nakalak ang mga pinto bago siya tuluyang lumabas sakay ng kotse niya. Habang nagmamaneho ay lumingalinga siya sa pagbabaka sakaling makikita niya si Harleen. Hindi pa siya gaanong nakakalayo sa bahay nila nang matanaw niya ang pamilyar na figura nito na naglalakad sa dilim. Binagalan niya ang pagpapaandar ng kotse para masubaybayan niya ang paglalakad nito. Bahagya siyang nakahinga ng maluwang nang masigurong si Harleen nga ang babae. Bumalik na sa normal ang tibok ng puso niya. Binuksan niya ang bintana ng kotse nang matapat siya rito. Lumingon ito at halatang nagulat nang makita siya. Are you out of your mind? Anong ginagawa mo sa daan sa 10 oras ng gabi? Sigaw niya rito. Tuluyan na niyang pinatay ang makina ng sasakyan. Bumili lang ako ng balot. Itinaas nito ang hawak na plastik na may ilang piraso ng balot. Natampal niya ang noo. Bumili lang pala ito ng balot. Samantalang siya ay nag-aalala na sa paghahanap dito. Binuksan niya ang pinto ng kotse sa side nito. Get in! Bantulot ito na sumakay. Nanatili pa rin ito sa kinatatayuan. Gusto mo bang buhatin pa kita riyan? Nakakapag-init ka ng ulo. Hilong-hilo ako sa kakahanap sa'yo. Yun pala ay nagtitrip ka lang na kumain ng balot sa ganitong oras. Nakasimangot na siya. Kasi sa gabi naman talaga tinitinda ang balot, di ba? Hindi naman ako makakabili nito sa umaga. Pangangatwiran nito. Sumasagot ka pa. Ikaw na nga ang mali. Pumasok ka na nga rito. Baka mapununan ng lamok itong sasakyan dahil sa tagal na nakabukas. Maglalakad na lang ako. Malapit lang naman ang bahay. Baka kasi mag-amoy malansay ang Lexus mo dahil sa dala kong balot. Mawawala ng gara niyang sasakyan mo kapag bumaho ang amoy. Sagot nito. Napipikon na siya sa pagmamatigas nito. Bumaba siya ng kotse at lumigid sa pwesto nito. Walang sabi-sabing binuhat niya ito at papasok sa kotse. Napatili ito. Nabitiwan nito ang plastik na kinalalagyan ng mga balot. Walang kahirap-hirap na inilagay ni Graham si Harleen sa passenger seat.
Umikot ito at bumalik sa pwesto nito sa harap ng manibela. Ang akala ni Harleen ay paandarin na nito ang sasakyan, ngunit nanatili itong nakaupo. Bumaling ito sa kanya, tinitigan siya. Iyon ang tipo ng titig na ibinibigay nito sa kanya dati bago sila magtalik. Harleen, I've been wanting to do this since you came. I know this is not the proper place and the time, but I can't control myself anymore. Pahayag nito sa kanya. Inirecline nito ang sandalan ng upuan niya. Bakit mo ginaganito ang upuan ko? Hindi naman ako matutulog. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil bigla itong yumakap sa kanya. He was now on top of her. Then he bent down and tried to reach for her lips. Teka lang! Pigil niya rito. Huwag ngayon. Hindi niya alam kung dinadaya lang niya ang paningin niya pero napansin niya ang pigil ng ngiti sa sulok ng mga labi nito. Nakakatawa ba ang sinabi niya o ang sitwasyon nila? He ignored what she said. Lalo pa itong lumapit sa kanya. Bago pa uli siya nakapagprotesta ay nailapit na nito ang mga labi sa mga labi niya. Naging sunod-sunuran na lang siya sa bawat galaw nito. Wala sa loob na ibinuka niya ang kanyang bibig. She allowed her tongue to search for the hidden sensuality of her lips. They kissed passionately. Wala siyang rason para humindi pa sa ganoong kasarap na halik. Naramdaman niyang unti-unti na nitong hinuhubad ang damit niya. Napagtanto niyang wala na siyang saplot nang maramdaman niya ang buga ng aircon sa kanyang katawan. Nanuot iyon sa kalamnan niya. Her head spun anticipation that she no longer noticed how Graham was able to take off his own clothes. Masikip ang pwesto nila. Hindi sila komportable. Idadagdag pa na nasa kalsada sila. Anytime may pwedeng mayroong biglang sumulpot at makita sila sa hindi kaiga-igayang sitwasyon. Kaya lang, masyado na siyang natutupok ng mga halik ng asawa niya. Masyado na siyang nagugulila, kaya nawawalan na ang sense of rationality sa isip niya. Napahawak siya sa headrest ng upuan nang maglakbay ang mga labi nito sa dibdib niya. Bumaba pa ang halik nito sa kalaunan. Maya-maya pa ay naghanda na siya upang tanggapin ito. She felt him inside in her just a split second. He looked at her as he moved inside her. Nagpatuloy ang ritmo nila hanggang sa sabay nilang tinapos ang kakaibang sayaw na iyon. They were both catching their breaths when their bodies separated. Isuot mo ang damit mo, bilis! Biglang sambit ni Graham. Nagtatakang napatingin si Harleen dito. Nagmamadali ang bawat kilos nito. Gahol na gahol ito sa pagsusuot ng sariling mga saplot na nahubad kanina. In a moment, nakasuot na ang lahat ng damit nito. Graham, saan mo inilagay ang damit ko? Itong shorts lang ang nandito sa upuan ko. Tinakpan niya ang kahubdan niya. She wrapped herself with her arms. Bigla siyang nahiya na makita uli nito ang mga bagay na kanina lang ay malaya pa nitong nahahawakan. Tarantang naghanap ito sa lapag. Baka naihagis ko sa likod. Wala na tayong oras. Here, isuot mo muna itong jacket ko. Sinunod na lang niya ito. Nagtataka pa rin kung bakit bigla itong tila nagpanik. Nasagot lang ang pagtataka niya nang may kumatok na dalawang lalaki mula sa labas ng sasakyan. Binuksan ni Graham ang bintana sa side nito. Sir, i-check lang sana namin kung may problema rito. Mga tanod ho kami. Nagtaka lang ho kami kung bakit nandito sa dilim ang sasakyan nyo. Bungad ng isa sa mga lalaki. Napansin niyang naging malikot ang mga mata nito. Sinuyod nito ng tingin ang loob ng sasakyan. Mabuti na lamang at nakadamit na sila at walang mahahalatang kakaibang milagrong nagaganap sa kanila. Ngunit kung titingnan nito ang likod ng sasakyan, sigurado siyang magkakabukingan kapag nakita nitong nagkalat doon ng ilang piraso ng damit. Wala naman kaming problema rito. Kalmadong sagot ni Graham. Bumaling sa kanya ang lalaking nagsalita. Mukhang hindi ito kumbinsido sa sagot ni Graham. Miss, okay lang kayo? Wala ho bang nangyayaring bugbugan o anuman sa inyo?
Okay lang ako. Simpleng sagot niya. Umalis din agad ang dalawang tanod. Nagkatinginan sila ni Graham. Ang mga mata na lang nila ang nag-uusap. Tila sila mga teenager na may nagawang exciting pero bawal na bagay. That was her most wonderful night. Sweet and rough.